Lahat ikaw, kaya lagi kang pagod? Nako, may difference yan, anak. Hindi naman kasi ako marunong mag-delegate noon. Lahat ako, feeling ko noon mas tipid kung ako lahat. At saka, nahihiya akong mag-delegate. Pero mali pala, anak. Nakakapagod, kaya binago ko lahat. Una, nag-time audit ako for 1 week. Nagulat ako, 40% ng oras ko napupunta sa trabaho na paulit-ulit na pwede naman palang i-delegate. Imagine mo yon, halos kalahating araw na sasayang. That's why nilista ko ang tasks to delegate, tasks to automate, at saka tasks to eliminate. So we started by asking the team na gumawa ng SOPs para alam nila exactly paano gawin ang kanilang tasks. Hindi naman kasi dapat tayong lahat anak eh. Focus ka sa tasks na ikaw lang ang makakagawa, gaya ng business strategy at relationship building with key clients. Alam mo, bumaba ang stress level ko after I started to delegate. Pero mas importante, may time na ako para sa sarili at sa family ko. No more guilty feelings tuwing weekend. Ito ang lesson. Being busy does not mean being productive. Minsan, ang dami nating ginagawa pero hindi naman tayo kumikita ng more than the usual. Time is our most precious resource, anak. Kaya invest in systems, invest in people, and most importantly, invest in yourself by learning to work smarter, not just harder. Ganyan dapat para tayo'y business-minded Pinoy. And if you want to spend more time growing your business, stop getting stuck in repetitive tasks. Get the one task off your plate mini course, and it will teach you how to delegate the right way and get your time back. The link is in the comments.